maglapat ang pinto ng banyo ay mabilis itong lumingon sa gawin niya. Hindi ito nakangiti pero maaliwalas na ang mukha nito na parabang puno ng positive vibes ang umaga nito. Hindi naman niya alam kung saan siya titingin habang nakatitig pa rin ito sa kanya. Alam naman niyang may nangyari na sa kanila pero hindi naman ibig sabihin noon ay mag-feeling close na sila. Paano ba niya itatanong dito ng maayos kung ano na naman ang isusuot niya pagkatapos niyang maligo na hindi naman awkward? Balak niyang huwag munang pumasok ngayon pero hindi naman niya pwedeng isuot pa ang mga damit niyang marurumi na at hinubad nito kagabi. Nasa ganoon siyang isipin nang biglang may kumatok sa pinto at naalarma siya kung sino ito. At paano kung si Sally iyon? Makikita nitong nakaroba lang siya at kasama pa niya sa loob ng kwarto ang amo nito. Nakakahiyang aminin pero pinamulahan siya ng muka sa isiping iyon. Mabilis ang pagkilos niya kahit hirap na hirap siya. Lumagay siya sa likod ng pinto upang hindi siya makita kung sino man ang nasa labas ng pinto. Nang makita ni Hunter ang ginawa niya ay napatawan na lang ito ng manipis at iiling-iling na tinungo nito ang pinto upang buksan. Nakita niyang hindi binuksan ni Hunter nang maluwag ang pinto. Sapat lang para makausap nito ang taong nasa labas. "Sir, ito na po ang mga pinabili niyo." Boses pa lang nito ay alam na niya kung sino ang kausap ni Hunter. "Okay, kumpleto na ba ito, Sally?" Tanong ni Hunter habang iniisa-isa nito ang laman ng mga paper bag na iniabot ni Sally dito. "Opo, sir. Yung damit po, tinantya ko na lang po ang haba." "Thank you, Sally." Narinig niyang tugon ni Hunter. Marunong din naman pala ito magpasalamat. Sa loob-loob niya, akala niya ay puro utos na lang ang alam nitong sabihin kay Sally. Nang makaalis na si Sally ay sinarado na nito ang pinto at nakahinga na siya ng maluwag. Inilapag nito sa kama ang mga paper bag na dala nito. "Come here, honey." Utos nito sa kanya, ngunit hindi katulad ng dati, may lambing na ang tono nito. Tiningnan niya isa-isa mga laman ng paper bag at kulang na lang ay lumubog siya sa kinatatayuan niya dahil karamihan sa mga laman nito ay puro underwear. Mga t-shirt, short na pambabae, jeans at mga blouses, maski sandals, slippers at doll shoes meron din. Si Sally kaya ang namili ng lahat ng iyon? Nahiya tuloy siya sa isiping iyon. "Bakit ang dami ng binili mo? Isang pair lang naman ang kailangan ko." Tanong niya dito. At bakit nga ba ang dami nitong binili samantalang uuwi naman siya ngayong araw at hindi na siya babalik pa sa bahay na iyon kahit kailan? "Gagamitin mo ang lahat ng iyan." Sagot nito sa kanya. "Ano daw? Paano naman niyang maisusuot lahat ng iyon?" Sa isang paper bag ay may isang white dress na nakalagay doon. Inilabas niya ito at gulat niyang itinaas sa ere ang damit na iyon. "Bakit puti?" "Wear that dress. May pupuntahan tayo." Maya-maya utos dito sa kanya. "Pupuntahan? Saan?" Agad niyang tanong dito. "Magpapakasal tayo." Parang tinamaan siya ng kidlat pagkarinig sa sinabi ni Hunter. "Magpapakasal? Sino? Silang dalawa? Nababaliw na ba siya? Ano magpapakasal ang sinasabi mo?" Unti-unti na nagsisink in sa utak niya ang sinabi nito. "You heard me right. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo dahil may nangyari na sa ating dalawa." "What?" Hindi makapaniwala si Nicole sa naririnig niya mula kay Hunter. Parang baliktad ah. Dapat siya naghahabol dito at siyang nawalan, di ba? Bakit ito pa ang gusto magpakasal sila dahil lang may nangyari sa kanilang dalawa? "Hunter, look, hindi natin kailangang gawin ito, okay?" Ito naman na nagulat sa sinabi niya. Lumapit pa ito ng bahagya sa kanya. "What do you mean?" Nagsalubong ang mga kilay nito pagdaka. "Ang ibig ko sabihin, you don't need to marry me because of what happened last night. It was just a one night stand." Parang hirap na lumabas sa bibig niya ang mga katagang iyon. At totoo naman, hindi nila kailangan magpakasal ng sapilitan dahil lang doon. Dahil pareho naman nilang ginusto ang mga nangyari sa kanila. Doon tila nagbalik ang dating anyot itsura ni Hunter na madilim ang mga mata at kulang na lang ay magliyab ang mga iyon sa tindi ng pagkakatitig sa kanya. "No, magpapakasal tayo whether you like it or not." Bulalas nito sa kanya. "At sino ka para utusan ako na magpakasal sa iyo, Hunter?" Hindi na niya napigilang itanong dito. 7 taon na ang lumipas, kaya huwag kang magpanggap na parang boyfriend pa rin kita because you were not. May pait ang pagkakasabi niya dito.
Hindi agad nakaimik si Hunter sa sinabi niya pero nanatili pa rin itong nakatitig sa kanya. Ang akala siguro nito ay magiging sunod-sunod na lang siya sa mga gusto nito. Lumapit ito sa kanya at ikinulong nito ang mukha niya sa malapad nitong kamay. Nicole, hindi ko gusto na iwanan ka 7 years ago. Pagtatapat nito sa kanya na tila ito na ang hinihintay niya na mangyari. Ang magtapat ito sa kanya ng tunay nitong dahilan sa pang-iiwan nito sa kanya noon. Then why? Bakit mo pa rin ako iniwan na parang isang bagay lang na walang halaga sa'yo? Hindi ko na nakontrol ang emosyon ko at kusa na itong lumabas. Because my mother died 7 years ago. His teary eyes tells the time what he had been through for the past 7 years. Ano? Bakit namatay si Tita Erica? Nagulat siya sa sinabi nito. Ano nangyari sa kanya? Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit ito namatay ng biglaan. Wala naman siyang nalaman na may sakit ito dati pa para mawala agad. Because of the car accident. Pauwi na siya galing ng trabaho noon nang may isang matuli na kotse na kasagasa sa kanya. Nasa trabaho ako noon nang may tumawag sa akin. Then nalaman ko na wala na siya. Parang nawala ang kalahati ng buhay ko na mangyari kay Mama iyon. Until nalaman ni Daddy na wala na si Mama. Kaya kinuha niya ako at itinira kasama ng 2 kong kapatid. Kahit ayaw ni Lolo Ramon na nandoon ako sa bahay ng mga Montefalco. Pero pinaglaban pa rin ako ni Daddy. Nakayuko ito habang nagkukwento at tila ayaw nitong makita niya ang luhang lumalandas sa mga pisngi nito. Anak ako ni Daddy sa ibang babae, Nicole. I'm an illegitimate child before. Hanggang sa inayos ni Daddy ang pangalan ko at from Marquez ay naging isa na ako Montefalco. Simula noong tumira na ako sa bahay nila Daddy. Pagpapatuloy pa ni Hunter. Hindi ko alam na ganoon ang nangyari. Malungkot niyang saad sa kanya. Pero binalikan kita sa university, sa bahay niyo. Pero hindi na raw kayo doon nakatira. Maging yung mga kaibigan mo, hindi nila alam kung saan ka lumipat. Pagtatapat pa nito sa kanya. Noon kasing narimatan na ang bahay nila ay minabuti na lang niyang lumayo sa mga kaibigan niya para makaligtas na rin sa kahihiyan. Ano na lang ang iisipin ng mga ito sa kanya. Dati ay marangya ang pamumuhay nila tapos ay bigla silang naging mahirap. To the point na kinailangan pa niyang mag-working student para lang matapos niya ang pag-aaral niya. Kaya nagulat na lang siya. Nang isang araw ay nahanap siya ni Monica at sinabi niya ang tunay niyang dahilan kung bakit sila lumayo ng daddy niya. Bigla naman niyang naisip ang estado ni Hunter sa buhay nang mismong sa bibig nito lumabas na isa na itong Montefalco. At ang ibig bang sabihin ay kapatid nito ang kanyang boss na si Sir Xavier, pati na ang may-ari ng Montefalco Airline, kapatid din niya, si Sir Knight. Si Sir Xavier at si Sir Knight, sila ba ang mga kapatid mo? Kahit na alam na niya ang totoo ay gusto pa rin niyang makasiguro at tumangulang si Hunter bilang sagot nito. Kuya Knight is the eldest, pangalawa ako at si Xavier ang bunso naming kapatid. Paliwanag ni Hunter sa kanya. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Please Nicole, pumayag ka na. Let's just get married. His voice sounded just like begging. Sa loob ng 7 taon, ang tanging iniisip lang niya ay ang dahilan nito kung bakit ito umalis at iniwan siya. At palaging sumasagi sa isip niya na kaya nito nagawang iwan siya nang ganoon kadali ay dahil hindi siya mahalaga dito. Pinaniwala niya ang sarili na hindi siya nito tunay na minahal. Pero ngayon, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanan na bumabalik na ito sa buhay niya. Sa buhay niya na kumpleto na dati kahit wala ang isang Hunter Montefalco sa buhay niya. Hindi pa din siya matinag at kinapaparin niya ang sarili niya kung ano ang dapat niya maging reaksyon sa sinabi nito. Naguguluhan, nalilito at parang hindi makapaniwala sa sinabi nito. Hawak pa rin siya nito sa mukha at tila hinihintay ang sasabihin niya. Tinitigan niya itong mabuti upang makita niya ang mga mata nito. Those eyes are telling her to forgive him and forget everything na parang wala lang nangyari. Sa huli ay bumitaw siya sa pagkakahawak nito at tumistan siya mula dito. Sinundan siya nito ng tingin at muli, nagtama ang kanilang mga mata. Do you think this will be the right thing to do? Ang magpakasal tayo after what happened to us 7 years ago? And the last night
Talon niya rito. Kung siyang tatanungin, kahit nalaman niya ang tunay nitong dahilan sa pagkakaiwan nito sa kanya, ay parang ang bigat naman ata ng gusto nitong mangyari. Inuutusan siya nitong magpakasal sila na hindi man lang nila pinag-iisipan munang mabuti ang lahat. Yes, he answered with conviction. Hindi natin alam kung may nabuo na sa sinapupunan mo because of what happened to us last night. And for me, it is the right thing to do. By his voice, naramdaman niyang wala itong ibang iniisip kung hindi ang sarili lang nito. Paano naman siya? Tinanong man lang ba siya nito kung gusto niya magpakasal? Dito? At bigla-bigla sasabihin nitong magpakasal na sila? Puwas ako hindi. I don't think it is the best thing to do, Hunter. Ang pagpapakasal ay hindi basta-bastang minamadali o inaapura. It's a lifetime commitment. Paliwanag niya dito. Bagsak ang balikat ni Hunter matapos niya magsalita. Alam nito ang ibig niyang sabihin at muli ay nangungusap ang mga mata nito na tumunghay sa kanya. Handa akong maghintay, Nicole. Handa akong maghintay muli hanggang sa bumalik ulit ang dati nating relasyon. So please, hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Nagsusumamo pa rin ang boss nito na parang yun na ang huling alas nito na maaring itaya. Makasama lang niya itong muli. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa. Gustuhin man niyang tanggihan ang gusto nitong mangyari, ay minabuti na lang niyang tumango dito at baka sakaling makatulong iyon para gumaan ang pakiramdam nito. Nagkasundo silang mananatili muna silang magkaibigan, starting all over again. Susubukan nilang ibalik ang nasimulan nila 7 years ago at kung may mabubuhay ulit na pagmamahal para kay Hunter ay panahon lang ang makapagsasabi. But he insists na bigyan niya ito ng pagkakataon na makasama siya at maging parte ng buhay niya. At hindi naman niya pinagkait dito ang hinihingi nito. Maybe because she also wanted to know kung talaga bang nawala na ang pagmamahal niya rito o nakatago lang sa pinakamalalim na parte ng puso niya at naghihintay lang ng tamang panahon para muling mabuhay. Hinatid na siya nito sa apartment niya at di katulad kaninang umaga, hindi na ito pumayag na hindi malaman ni Hunter kung saan partikular ang bahay niya. Pagdating nila sa apartment niya ay inalok niya ito ng maiinom. Nagtagal ito na mahigit kalahating minuto bago ito tuluyang magpaalam at umalis. Lock your doors at huwag ka nang basta magbubukas ng pinto mo. Pili nito sa kanya bago umalis. Natutuwa naman siya sa kung paano itong mag-alala sa kanya at sinabi naman niyang kaya niyang protektahan ang sarili niya at huwag na itong mag-alala. Halos mag-iisang linggo na rin simula nang may mangyari sa kanila ni Hunter. Palagi itong nagte-text sa kanya sa umaga o bago siya umuwi sa hapon. Wala naman siyang nakikitang masama sa pagkamusta nito sa kanya kaya nare-replyan naman niya ito kahit papaano. Pero ngayong araw ay iba ang ibinungad na text nito sa kanya. Hi, good morning Nicole. Can I invite you for a dinner? Medyo nasamid pa siya sa kaping iniinom niya nang mabasa ang text nito sa kanya. Muli, napaisip na naman siya. Okay lang naman siguro kung pagbibigyan niya ito. Dinner lang naman, hindi ba? Hindi agad siya nag-reply at tinimbang pa niya ang sasabihin niya dito. Nang bigla ay tumunog na naman ang cellphone niya. Please. Doon na siya tuluyang nawala ng sasabihin at nareplyan na lang niya ito ng isang simpleng okay. Nag-reply ulit ito ng thank you, honey. I'll fetch you before 5. Bigla namang namula ang pisngi niya pagkabasa sa text nito at talagang hindi niya ito mapigilan sa pagtawag nito ng honey sa kanya. Well, wala namang mababawas sa pagkatao niya kung hahayaan niya ito sa paraan ng pagtawag na gusto nito sa kanya. At aminin man niya o hindi ay may kilig sa puso niya kapag nababasa niya ang salitang iyon sa text na galing kay Hunter. At parang may pagmamadali ang lahat sa kanya ng hapong iyon. Kulang na lang ay pihitin niya ang orasan upang mapabilis ang oras at mag-uwian na sila. Para tuloy siyang estudyante na sabik sa uwian at pagkatapos ay tatambay sa mga milk tea shop saglit bago umuwi. Natawa na lang siya sa isiping iyon. Maging sa Monica ay inaasar siya simula nang malaman nitong lumalapit na si Hunter sa kanya. Hanggang doon lang ang kinuwento niya dito at hindi na niya sinabi pa dito na may nangyari na sa kanila ni Hunter. Sa tingin niya, hindi na iyon kailangan lalo na't hindi rin siguro nito paniguradong maiintindihan na naging desisyon niya kung bakit hindi niya tinanggap ang inaalok nitong kasal. Ang mahalagay maayos silang nag-uusap ni Hunter at hindi niya maipapangako na magiging okay agad ang lahat. But at least, sinusubukan niyang maging malapit muli dito.
Bago pa man sila mag-out ay nailagay na agad ni Nicole ang importante niyang gamit sa handbag na dala niya. Maging ang pagre-retouch ay hindi niya nakalimutang gawin, lalo na't maghapon siyang naging busy sa trabaho. Malamang, para na namang nakidigma ang itsura niya. Hindi niya palagi nakakalimutang ayusin o suklayin man lang ang buhok niya. Pakiramdam niya, hindi siya komportable kapag magulo o hindi maayos ang kanyang buhok. Parang ito ang pinaka-asset niya na palagi siyang nako-conscious kapag hindi maayos. Magkasabay pa rin silang lumabas ni Monica hanggang sa main entrance ng kanilang opisina. Pero naghiwalay din sila at may dala itong sariling kotse. Palagi siya nitong niyayaya sa pag-uwi at isasabay na lang daw siya nito. Pero mas madalas siyang tumanggi dahil medyo malayo ang inuupahang apartment niya sa bahay nito at nahihiya naman siya kung palaging ito ang mag-a-adjust kapag kasabay siya. "Oh, go ahead, Nicole." "Okay, ingat ka, friend." Biling niya dito. "Ikaw ang mag-iingat. At yang puso mo, Nicole." Tudyo nito sa kanya sabay turo pa sa kaliwang bahagi ng dibdib niya. Alam kasi nitong magkikita sila ni Hunter, kaya malakas na naman ang loob nitong asarin siya. "Ikaw talaga? Sige na't baka matraffic ka pa." Tabuin niya kay Monica. "Okay, but make sure that your heart is always safe." "Este, ikaw pala." In-emphasize pa nito ang salitang safe. "Okay po." Sa kanya itong initian ng abot tenga. Ikinaway pa nito ang isang kamay ng tuluyan na itong tumalikod sa kanya. Tanda na mauuna na itong umuwi. Hindi naman nagtagal ay dumating ang kotse ni Hunter. Isang Audi car ang minamaneho nito. Ito rin ang gamit nito noong unang araw na puntahan siya nito at hilahin sa harap ni Jason. Buti na lang at tinext niya agad si Jason noong nakapasok na siya ng opisina. Kinabukasan na okay naman siya at meron lang silang pinag-usapan ni Hunter kaya medyo nagmamadali siya nitong sinundo. Hindi niya alam kung naniwala pa si Jason sa sinabi niyang alibi. Pero nang sabihin naman nito na ganoon daw talaga ang ugali ng pinsan nito, kaya pagpasensyahan na lang niya, ay medyo nakahinga naman siya ng maluwag. Mukhang kilalang kilala nito si Hunter at ang ugali nito. Samantalang siya, hindi niya ito lubusang kilala. At ang huling Hunter na nakasama niya 7 years ago ay ibang-iba na sa Hunter na nasa harapan na niya ngayon. Naglalakad na ito papunta sa gawin niya. Para itong isang model na nagpa-fashion show habang lumalakad at tinatahak ang kinatatayuan nito. Nakasuot ito ng isang white polo shirt na tiniklop hanggang siko at light gray maong pants na hapit sa legs nito na para bang sadya nitong pinatahi o pinagawa at isang brown formal shoes naman ang suot nitong sapatos. Bagay na bagay sa katawan at tangkad nito. Hindi niya namalaya na tuluyan ang nakalapit sa kanya si Hunter at nakita ata nito ang pagkatulala niya habang papalapit ito sa kanya. Nakakahiya. "Nicole," untag ni Hunter sa kanya. Napatingin tuloy siya bigla sa mukha nito at nagtama ang kanilang mga mata. Sorry, nandyan ka na pala." Hinawakan niya na mahigpit ang handbag na dala para kunwari ay doon kumuha ng lakas ng loob para salubungin ng mga titig ni Hunter sa kanya. "May problema ba?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Sinipat pa nito ang mukha niya na para bang inaaro kung may masakit ba sa katawan niya o papano. Wala. Okay lang ako." Simple niyang sagot dito at inilagay na niya sa kanyang balikat ang bag na dala. Tumango lang ito at niyaya na siyang tunguhin ang kotse nito kung saan ito nakaparada at iniwan kanina. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto at nagpasalamat naman siya dito. Hindi siya sanay na may tumatrato sa kanya ng espesyal katulad ni Hunter. O baka naman ngayon lang niya nabigyan ng pansin ng mga bagay na iyon dahil sa Hunter ang gumagawa. But when other men treated her that way, parang natural lang ang reaksyon niya at parang wala lang. Hindi sila gaanong nag-uusap simula nang paandarin nito ang kotseng minamaneho nito. Kinamusta lang nito ang trabaho niya at kung may gusto raw ba siyang kainin. Sinabi na lang niya na kahit anong pagkain na lang ang kakainin nila. Hindi naman siya mapili. Kaya nagulat pa siya nang tunungan siya nito muli. "Saan mo gustong kumain, Nicole?" Nilungon niya ito para sagutin. "Ikaw, saan mo ba prefer kumain?" "Doon na lang sana sa malapit para hindi na tayo matraffic." Suggestion niya dito. Inisang hawak nito ng kamay ang manibela at sa kahinimas ng magaan ang ibabang pisngi nito na parang nag-iisip kung saan sila pwedeng kumain. Sa isang Italian restaurant malapit sa Makati sila nagpunta.
Marami ng tao nang dumating sila sa exclusive restaurant. Minsan na rin siyang nakakain dito at alam niyang mahal ang mga dishes na ino-offer dito. Pinagbuksan ulit siya ng pinto ni Hunter at saka siya inalalayan na bumaba ng kotse. Nag-aabot pa nga ang mga mata nila nang hawakan nito ang isa niyang kamay bago siya tuluyang bumaba ng kotse. At katulad ng unang beses na mahawakan siya ni Hunter nang gabing may mangyari sa kanila, para naman siyang nakuryente at shock nang maramdaman niya ang palad nito na nakahawak sa kamay niya. Hanggang sa pagpasok nila ng restaurant ay hindi binitiwan ni Hunter ang kamay niya. Gusto sana niyang hilahin ang kamay niya dito pero nawalan siya ng lakas na loob. Nang unti-unti ay para siyang napapaso sa mga tingin na ibinibigay sa kanila ng mangilan-ngilan ng mga tao sa loob ng restaurant. Lalo na ang papalapit na isang babae na naka-uniforme na parang manager ng restaurant. Nasa early 30s ang itsura nito at parang dalaga pa ang itsura base sa nakikita niyang figure nito. "Hunter!" Sambit nito. Padaplis pa nitong hinalikan sa pisngi si Hunter na parang usual approach na lang ata dito ng mga babae kapag nakita. Napaismid siya. "Where have you been? Tinatawagan kita at may get-together tayo nila Sander. Bakit hindi kita makontak?" Sunod-sunod na tanong nito kay Hunter. "I'm just being busy lately, kaya medyo bawas muna sa mga lakad, Jess." Sagot nito sa babae na mukhang hindi tanggap ang dahilan ni Hunter. Ngumuso pa ito as a way of disappointment. Nang hirapan niya si Hunter ay saka naman siya nito napansin na bahagya pang napatitig sa magkahawak nilang kamay ni Hunter. "By the way, Jess, this is Nicole. Nicole, meet my friend, Jess." Pakilala nito sa kanya sa kaibigan daw nito. Hindi agad nagsalita ang kaibigan nito nang ipakilala siya ni Hunter dito. Sa halip na inilahad nito ang isang kamay nito sa harapan niya at tiningnan siya dito ng diretsyo. "Hi, glad to meet you." Dito na sumilay ang matamis nitong ngiti. Akala niya ay iirapan siya nito o titingnan simula ulo hanggang paa pero nginitian lang siya nito. Nakita ang mga pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Medyo natagalan niyang kuhanin ang kamay nito na nakalahad pa rin sa ere dahil hawak pa rin ni Hunter ang kamay niya. Doon niya tinignan si Hunter upang bigyan siya ng signal na bitawan niya ang kamay nito. Nakuha naman nito ang gusto niya mangyari. Kaya unti-unti nitong binitawan ang kamay niya para makipagkamay sa kaibigan nito. "Hindi mo sinabing may kadate ka pala ngayon na isasama dito, Hunter. Nagpahanda sana ako ng table para sa inyo." Biro nito nang maghiwalay ang mga kamay nila ng babaeng pinakilala sa kanya bilang Jazz. "Biglaan lang kasi. Gusto ni Nicole na sa malapit lang kami kumain. So we chose to went here. She's working at the Montefalco Advertising Agency with Xavier." Dagdag pa nito. "Oh, I see." Tatangu-tangu pa nitong tumingin sa kanya. "Follow me. Ipahanda ko kayo ng table for two." Yaya nito sa kanila pagkatapos at nauna na itong lumakad. Ilang table lang ang nalagpasan nila at itinuro nito isang table na may 2 upuan at may isang flower vase sa gitna na puro red roses ang nakalagay. Ipinaghila siya ni Hunter ng upuan at muli ay nagpasalamat siya dito. Nang bumalik si Jazz sa table nila para dalhin ang menu ay hawak na nito sa isang kamay ang cellphone na nakatutok sa isa nitong tenga. Medyo malayo pa ito kaya hindi nila naririnig ang sinasabi nito sa kausap. Pero nang bigla ang pagpalit ng aura ng mukha nito, bahagyang napatingin sa gawin niya si Hunter na tinitingnan din ang reaksyon niya. "Ay, Hunter, kausapin mo nga ang Liza na yan. Tawag ng tawag sa akin, hinahanap ka. Sabi ko hindi ko alam kung nasan ka pero ayaw maniwala. Sabi pa nga nandyan na daw siya sa parking lot at kakausapin ako. Ikaw na lang makapag-usap doon at baka makalimutan kong manager ako ng restaurant na ito kapag hindi ako nakapagpigil." She even looks pissed. Nakataas pa ang isa nitong kilay. "What?" Gulat na reaksyon ni Hunter sa kaibigan nito at tila hindi ito nagbibiro sa sinabi nito kanina lamang. Nang bigla nga ay may isang babaeng papunta sa gawin nila at tila naglalakad sa isang pageant kung ihampas sa mga balakang habang naglalakad. Matangkad ito at mas lalo pa itong tumangkad dahil sa taas ng heels ng sandals na suot nito. Nang pagmasdan niya ang mukha nito ay parang nga itong beauty queen. Maganda ito at angat ang matatangos nitong ilong sa una mong tingin. Finally, bungad dito sa kanila nang makarating ito sa table nila. Nasa gilid pa din si Jazz na hindi nagbabago ang taas ng kilay simula kanina pa. "Hunter, who is she?"
Tinaasan nito ng kilay si Hunter pagkatapos ay nilipat sa kanya ang tingin nito na para bang isa itong girlfriend na nahuli ang boyfriend nito na may ka-flirt na ibang babae. Naalarma si Jazz nang bigla nitong ibaba ang bag nitong dala sa table nila ng padabog. Liza, calm down. Huwag ka ditong mag-skandalo, okay? Warning nito sa babaeng nasa harapan pa rin nila. Tiningnan niya si Hunter and he looked so calm na para bang walang pakialam sa nagwawalang babae sa harapan nila. I said, who is she? Sigaw na nito na nagpatingin sa mga taong kumakain din sa restaurant na iyon. She's my fiancé. Umalingaw-ngaw ang sinabing iyon ni Hunter sa mga taingang nakikiusyoso at tila gustong malaman kung ano ang ganap sa kanilang tatlo. Gulat at wala sa sarili niyang tiningnan si Hunter na noon ay nakikipaglaban din pala ng titigan sa babaeng kaharap nila. Gusto sana niya itong tanungin sa sinabi nito na fiancé siya nito. Pero mas nangibabaw ang pagtataka niya kung sino ba talaga ang babaeng kasama nila ngayon. At bakit galit na galit ito kay Hunter maging sa kanya. Maging si Jazz ay bahagyang nagulat pero napangiti rin pagkaraan. Parang iniinis pa nito ang babaeng nagwawala sa harap nila kanina pa. What? Are you out of your mind, ha, Hunter? Muli ay tanong nito kay Hunter na mukhang walang balak na awatin ang naguhurimentadong babae na kulang na lang ay magbuga ng apoy. Sa sobrang galit nang marinig nito ang sinabi ni Hunter. No, I'm telling the truth. She's my fiancé at malapit na kaming ikasal. Kinuha pa nito ang isa niyang kamay at hinalikan sa harap ng babae. You bitch! Akma siya nitong sasampalin pero mabilis na naharang ni Hunter ang kamay nito at tinabig. Don't you ever dare to touch her, Liza. Or else, alam mo nang mangyayari sa'yo. Banta ni Hunter sa babae. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya at pinagtanggol siya nito sa babaeng iyon na magagalit dahil sa kahihiyan na nakuha niya dahil sa kagagawa ng babaeng iyon na halata namang kakilala o karelasyon nito. At doon bigla ang pag-angat ng init ng kanyang dugo sa ulo at mabilis niyang dinampot ang handbag na dala niya. Saka siya tangkang tatayo na sa upuan nang hawakang muli ni Hunter ang isa niyang kamay. Where are you going, honey? Tanong nito. Gusto sana niya itong hambalusin ang dala niyang bag nang marinig niya ang pagtawag na naman ito sa kanya ng honey. Samantalang may babaeng nagwawala sa harapan nila na tila inangkin itong asawa nito at halos patayin siya sa tingin ng babaeng iyon. I'm leaving. Kalmado pero may halong inis na sagot niya kay Hunter. I'll go with you. Mabilis din itong tumayo at ito pa ang nanguna sa paglalakad nila. Binaliwala ang mga taong nakatingin sa kanila. Maging si Jazz at ang babaeng nagwawala ay hindi na nito tinapunan ng tingin. Mabilis silang umalis ng restaurant na iyon at muli ay hinawakan nito muli ang isa niyang kamay. Pilit niyang binabawi ang kamay niya sa pagkakahawak ni Hunter pero hindi ito pumayag at mahigpit nitong hinawakan pa rin ang kamay niya hanggang makasakay sila ng kotse nito. Ni isang tingin ay hindi tinangka ni Nicole na tingnan ng katabi niyang si Hunter. Busy pa rin ito sa pagmamaneho. Tinangka siya nitong kausapin kanina pagkasakay nila ng kotse pero hindi niya ito pinansin o sinagot man lang ang mga titig nito. Then, he only gave her a deep sigh. Sino ba kasang hindi maiinis sa nangyari? Ni hindi sila nakakain ng hapunan dahil sa iskandalo na ginawa ng babaeng iyon. Plus, the scandal she earned because of that incident. Samantalang si Hunter ay parang cool na cool pa rin ito at parang wala man lang nangyari sa kanila. Na hindi man lang kaya nito naisip ang galit ng babaeng nagwawala kanina. Unbelievable ang lalaking ito. Idadiretso ko na ang kotse dito sa kanto. Paalam ni Hunter sa kanya. Hindi niya naramdaman na nasa kanto na pala sila ng apartment niya. Wag na, maglalakad na lang ako. Tanggin niya dito. No, it's already late. Delikado kung maglalakad ka mag-isa. Mariin itong saad sa kanya. Kaya kong sarili ko, Hunter. Hindi siya nagpatalo. I said no. Ihahatid kita hanggang sa bahay mo. This time ay dumilim na ang titig nito sa kanya. Pagod na din siya at gutom and all she wanted to do is to rest after kumain. It feels like naglakad siya ng ilang kilometro dahil sa pagod at gutom. Kaya hinayaan na lang niya itong ihatid siya hanggang sa apartment niya. Hindi na niya hinintay pa na pagbuksan pa siya nito ng pinto ng kotse paghinto ng sasakyan. Nang marinig niyang na-unlock ang pinto sa gawin niya, ay agad niyang binuksan nito at bumaba. Akala niya aalis na si Hunter pagkababa niya ngunit mali pala ang sapantahan niya. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa loob ng apartment mo? Tanong nito sa kanya nang nasa tabi na niya ito.
Gabi na, umuwi ka na. Nakaismid niyang sagot dito. Pero parang wala itong narinig at sumunod lang ito sa kanya habang naglalakad ng dahan-dahan. Kasalukuyan niyang hinahanap ang susi ng apartment niya. Nang makapa niya ang susi ay agad niya itong isunuksok sa susian. At bagya pa siyang napapitlag nang bigla nitong kunin ang susi sa kamay niya at ito na nagbukas ng lock ng pinto.